want to lift up, Lord, to praise God. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, fill me till I want no more. Hallelujah. Fill my cup, yes, Lord. Fill up and make me whole. Minsan pa, God bless the Lord. Oh, fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, fill me till I want no more. Fill my cup, fill it This is up, our prayer. and Hallelujah. make Let's sing one more time. Fill my cup, Lord. Amen, Lord God. Fill Fill my my cup. Lord. Hallelujah. I live it Fill up. up, Lord. Tinataas sa iyo. Hallelujah. Come and quench this thirsting of my Nakuha soul. kami sa iyo. Kabanalan, O Diyos. Hallelujah. Bread of heaven, Fill me till I want no more. Fill my cup. Fill it up. Hallelujah. For the last time. Make it a prayer, church. Hallelujah. Oh, fill my cup. fill my cup, Lord. Punuin mo kami ng iyong biyaya, pa, O Diyos. I lift it up. Tinataas namin sa iyo ang aming mga buhay. Hallelujah. Come and quench Come and quench, Lord. this thirsting of my Tugunin mo ang aming mga pag-auham sa iyo. Hallelujah. Ipagalaw mo ang desire, ang nasa ng bawat isa. I want no more. Hallelujah. Fill my cup, fill it up, and make me whole. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Purihin natin siya. Hallelujah, hallelujah. Fill us, Lord, sa gabing ito. Punuin mo ang aming mga sisidlan ng iyong biyaya pa, ng iyong kalakasan, ng iyong kabanalan, ng iyong banal na presensya, O God. Ito ang aming samo, ito ang aming dalangin sa gabing ito, O Diyos. Hallelujah. Panginoong Diyos at banal, dakila sa lahat. Katulad ng aming inawit, Panginoon, this is our prayer tonight. Ito ang aming dinanasa, ito ang aming pinakauhawan sa gabing ito, sa uling mga araw. Aming mga buhay ay patuloy pa na mapuno ng iyong salita, O Diyos. Hallelujah. Patuloy na kami ay punuin ng iyong biyaya sa uling mga araw na ito. Patuloy na kami punuin ng kalakasan na mula lamang sa iyo, O Diyos. Tanggapin pa namin ang ayon sa sukat na iyong nais ipagkaloob, O Diyos. Ang iyong buhay, ang iyong kasakdalan, ang iyong kalakasan. Yan ang aming desire, yan ang aming hinahanap, O Diyos, sa uling mga araw na ito. Hallelujah. Fill us this vessel, Lord. Fill this vessel, O God. Aming mga buhay, ang aming mga puso, O Diyos. Walang makita kundi ikaw lamang. Walang mahayag kundi ikaw, O Diyos. Walang ma-reveal sa buhay namin. Walang mag-manifest kundi ikaw, ang Diyos na dakila. Hallelujah. Na meron kang ginagawa, meron kang gagawin, at meron kang
pangako, O Diyos, na kalakasan at pagtatagumpay sa bawat isa. Panginoong Diyos, salamat sa gabing ito. Salamat sa iyong guidance. Salamat sa iyong mga provisions. Salamat sa iyong mga pangako na iyong patuloy na tinutupad sa aming harapan. Hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami pinagkulang ng mga pangangailangan, O Diyos. Pinasagana mo kami sa lahat ng bagay. Hallelujah! Katulad ng sabi ng lingkod Apostol Pablo, that in Christ we are complete. Hallelujah! Ikaw, O Diyos, ang siyang nagkumpleto ng lahat ng bagay ng aming pangangailangan. At sa gabing ito, O Diyos, kami lumalapit na may katiyakan at pananampalataya na sa gabing ito, bisang pa ikaw aabot sa bawat isa, O Diyos, at nakakaalam ng aming mga pangailangan sa gabing ito. Hallelujah! At walang bagay na may ililihim sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Katulad ng aming inawit sa hallelujah, na ang buong sanlibutan ay nagdidilihim sa mga panahon na ito. Lahat ng bagay patungo na sa kadiliman, O Diyos. Subalit salamat na salita ka na nagliliwanag pa rin sa aming mga puso at kaluluwa, O Diyos. Ito yung aming kalakasan, ito yung aming pagtatagumpay. Nawa patuloy kang mangusap sa aming mga puso sa uling mga araw na ito. Patuloy kang magdala, magsugo ng iyong salita, O Diyos. Kalakasan at pagtatagumpay ay aming inahangad sa mga panahon na ito, O Diyos. Kailangan namin ng iyong lingap. Kailangan namin ng pabor mo, Panginoon. Kailangan namin ng iyong kabanalan. Ang iyong banal na presensya ay patuloy na kumilo sa buhay namin sa napakasama na ng sanlibutang ito, O Diyos. Tulungan mo kami, patuloy mo kaming gabayan ng iyong salita. Patuloy mo kami akayin, O Diyos. Patuloy mong dagdagan pa ang aming panampalataya. Palaguin sa lahat ng bagay at ipakita pa sa amin ang iyong kasakdalan, ang iyong ang lahat ng bagay ng iyong salita, O Diyos, na nais mo pa ipangusap, Panginoon, sa iyong iglesia. Pagpalain ng iyong mga salita, pagpalain ng bawat isa, maging iyong malit na lingkod. Baya ang gabing ito ay magdagdag sa amin ng tama na pagkaunawa pa, O Diyos, upang ikaw ay amin mapaglingkuran ng may buong lakas at pagtatapat sa hallelujah. Dagdagan mo pa kami sa gabing ito, O Diyos, ng pagkaunawa, pagkakilala sa iyong mga plano, sa iyong mga gagawin pa sa aming harapan sa uling mga araw na ito. Panginoong Diyos, aming pinagatiwala sa iyo lahat ng bagay at maingat na binabalik lamang ang lahat ng kapurihan at kalwalatian sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. At ipalapakan ng Panginoon. And we say, praise the Lord once again. Praise the Lord, purihin ng Diyos at sa Kanya lamang karapat-dapat na ibalik ang lahat ng bagay. Papuri at pasalamat ay sa Diyos na buhay para sa atin. Let us open our scripture again in the book of Daniel. Last time sa ating pinag-aralan. Chapter 1 ng aklat ng Daniel. Atin muna siguro basahin sa verse 8 na lang muna. But Daniel made up his mind that he would not defile himself with the king's choice food, or with the wine which he drank. So he sought permission from the commander of the officials that he might not defile himself. Bawat isa ay magsabi ng Amen. Amen. Salamat sa mga salita ng Diyos. You may be seated, mga kapatid. Palayan na bawat isa at magandang gabi muli sa atin sa gabi ito sa bawat isa. Okay, so isang mabiyayang gabi muli na tayo ay makabahagi sa gawain ito, sa panalangin. At katulad ng aming pinapaalala sa inyo ay huwag tayo pong magsawa sa pagdulog, huwag tayo magsawa, magpaabot ng ating mga pangangailangan. So, gusto ko lamang muna magbigay ng pasalamat sa una sa Panginoon at sa bawat isa na patuloy na sumuporta sa ministers meeting last Sunday at isang
another successful na pag-host sa ating local church. Salamat sa inyong mga na-contribute, na-support sa anumang bagay na inyong naging kagalakan para sa mga magagawa ng Diyos. Okay, so salamat sa bawat isa at salamat sa mga paraan ng Panginoon para may supply at ma-meet ang mga pangailangan. So looking forward tayo mga kapatid sa ating joint fellowship this coming December. So ngayon ay December 3 na. Kaya ilang Sundays na lang, ilang Wednesdays, ilang services, tayo ay papasok na naman sa isang panahon. Bagamat sinasabi nila na number lamang nababago tuwing bagong taon. Subalit, alam natin na may nababago pa rin sa sanlibutan ang kalagayan ng mga tao. Sabi ng Scripture na ito ay nag-abound ang kasalanan sa ating panahon. Kaya habang nag-abound ang kasalanan, ay nararamdaman natin ang pressure, ang mas tumitinding labanan sa Espiritu. Kaya kung tayo ay mga spiritual na mga mananampalataya, ay isa kayo sa nakaka-discern or inyong nababasa, nararamdaman na mayroong mabigat na labanan sa ating panahon. Yan ang sabi ng Apostol Pablo na hindi tayo naikibaka sa laman at sa dugo. Hindi tayo naikibaka sa bagay sa lupa, mga bagay na nakikita ng ating mga mata. Ang ating paikibaka ay laban sa mga espiritu sa kahanginan. So we must discern at dapat tayo lumago, mga kapatid, sa salita ng Diyos, sa pagkaunawa sa mga salita ng Diyos. At sa gabi ito, nais ko lang ating puntahan ay kalawang bahagi ng ating naksa two Wednesdays ago about sa ating paksa na Daniel, a man of character in a Babylonian world. I hope na tayo ay kahit paano nakakapag-note sa mga salita ng Diyos upang meron tayong nababalikan mga kapatid kapag tayo ay nag-aaral ng mga salita ng Diyos. Huwag natin hayaan na ang mga ganitong gawain ay maging complacent tayo at minsan ay naka-rely na lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng mga magagawa. Alam niyo mga kapatid, kailangan niyo pa rin personal na mag-search ng Scripture. Hindi dapat kayo nakikinig lamang, dapat nagbabasa rin tayo ng salita ng Diyos. So puntahan natin ang ating paksa at ang ating subtitle pa rin, Daniel resolved not to defile himself. Si Daniel ay hindi pumayag na madumihan ang kanyang pananampalataya. So atin nakita last time kung paano ang Israel, ang mga Hebrews ay nadala sa kaharian ng Babylon at ang Haring Nebuchadnezzar ang ginamit ng Diyos para ang bayan ay turuan. Katulad ng aking nabanggit sa inyo last time na most of the kings na lumitaw sa Judah, sa Israel ay nagdala ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Ang sabi sa 1 Kings chapter 15 verse 26, they did evil in the sight of the Lord. Itong mga hari ng Huda, hari ng Israel, ay gumawa ng mga bagay na masama sa harapan ng Diyos. At yun ang naging daan para ang Diyos ay mag-allow sa bayan ng Israel, sa mga anak ng kanilang mga magulang, si Abraham, Isaac, Jacob, na sila ay mabihag ng mga kaaway ng Babylon. At approximately 600 years before Christ, nangyari ang bagay na ito. At ang ilan sa mga nabihag ay si Daniel. Of course, marami rin iba mga Hebrews na nadalang bihag sa Babylon.
Subalit sa mga talata na ating binasa last time, itong si Daniel at yung 3 Hebrew brothers ay kasamang dinala doon sa King's Court, sa palasyo ng hari, at nagkaroon ng offer ang hari sa mga panahon na yon. So, sino-sino ito? Nabasa natin sa verses from 6 to 7. Sa mga panahon na yan ay nagkaroon ng pag-reject ang bayan sa kanilang Diyos, sa Diyos ng Israel, sa Diyos ng kanilang mga magulang na nag-akay sa kanila palabas sa pagkaalipin sa Ehipto. Subalit sa kabila na mayroong mga nag-reject sa Diyos ng Israel, si Daniel at ilang mga kasama niya, they stood with their faith. Sila ay tumayo sa kanilang pananampalataya hanggang sa sila ay mabihag sa Babylon. Hanggang sa sila ay dalhin ni Haring Nebuchadnezzar sa Babylon, at doon ay nag-offer ang hari. At tulad nating mababasa, balikan natin ng verse 4. At totoo naman ang napakaganda ng offer ng hari. Sabi diyan, King Nebuchadnezzar ordered Aspenas to teach them the literature and language of the Chaldeans. The king also allotted for them a daily ration from the king's choice food and from the wine which he drank. So verse 4 and 5. And ordered that they be educated for 3 years, and at the ends of which they were to enter the king's personal service. So pagkatapos ng 3 years, sa plano ng hari ito na kanyang gagawin kay Daniel, sila ay dadalhin sa King's Court, at doon sila ay kumbaga sila ay magsisilbi na katuwang ng hari sa mga panahon na yon. So in short, sila ay sasailalim sa, sabihin natin na ang pabor ng hari ay dumating kay Daniel. Siya at ang kanyang mga kasama ay, sabihin natin, magkakaroon ng isang magandang kalagayan sa kaharian at mga ngasiwa sa kaharian ni Nebuchadnezzar, at magkakaroon ng sapat na pagkain sa alang mga pangailangan. At ayon pa sa ating binasa, magkakaroon sila ng parang kumbaga ay free education, tapos tuturuan sila ng mga bagay patungkol sa kaharian, hanggang sa sila ay dalhin sa tamang panahon after 3 years. Doon sa ating binasa, ay dadalhin sila sa King's Court para magsilbi sa hari, at kung anuman ang iuutos, anuman ang mga bagay na ipapagawa ng hari kay Daniel, ay maibigay ni Daniel ang narapat sa hari na ito, kay Hari Nebuchadnezzar, sa panahon na sila ay maturuan sa maraming mga bagay. At kung ating titingnan sandali itong background sa verse 4, ano ba yung mga bagay na nakita ng hari kay Daniel? Bagaman ito yung nabasa natin last time, pero gusto kong balikan. Ang sabi diyan, itong mga young men na to, sabi diyan, in whom there was no blemish. So pumili talaga ang hari ng mga bata pa sa panahon na yan, blemish but good looking, gifted in all wisdom, possessing knowledge and quick to understand, who had the ability to serve in the king's palace. So pag sinabi natin no blemish, sa Hebrew word, ang ibig sabihin niyan ay without spot. But pwedeng i-apply sa physical na kalagayan ni Daniel, or ito ay nagpapakita ng moral sa buhay ni Daniel. Ibig sabihin, wala nakita ang hari na bad reputation, or sabihin natin, bad record sa background ng buhay ni Daniel. At ito na akin nabagit sa inyo last time, maaring nag-search or nagtanong-tanong itong haring Nebuchadnezzar, at inalam niya
ang kalagayan ng mga kabataan na ito. At nakita niya na these young men ay wala kang makita ng anumang spot o blemish, kapintasan. Kung pag-uusapan ng marahil ang ugali ni Daniel, ay ganoon na lamang siya kaayo sa sarili. At ang sabi diyan, also, these young men were good-looking. Sa King James Version, ginamit yung word na well-favored. Sa Hebrew word, ibig sabihin yan, best, better, or cheerful. So, kumbaga, ang physical appearance ni Daniel ay sabihin natin na maayos ang kanyang itsura, he's good-looking man, siya ay may magandang aura, sabihin natin, at siya ay, kumbaga, ay karapat-dapat na dalhin ng hari sa paglilingkod sa kanyang kaharian. At sa bagay pa natin mapansin, he's gifted in all wisdom. Ano pa? Si Daniel ay nagtataglay ng knowledge and quick understanding. Sabihin, madaling turuan. Madaling makaunawa ng mga bagay na iuutos o ituturo ng tagapagturo o sino man ang i-assign na magturo sa kanya. So, ganun ka-gifted si Daniel sa mga panahon na yan, kasama itong 3 Hebrew brothers, bagamat tayo nakafocus kay Daniel, no? Pero, ang part na ito, ang bagay na ito ay nakita ng hari kay Daniel, kasama na itong sinabi dyan na he had the ability to serve in the king's palace. Ibig sabihin, nakikita na ng hari na ito ay magagamit sa pag-aayos or pangangasiwa sa kaharian. Totoong magiging kapaki-pakinabang ang buhay ni Daniel once na ito ay mangyari ayon sa kagustuhan ng hari sa mga panahon na yan. So, ang pinapakita dito is, ang buhay ni Daniel ay nagtataglay siya ng tama na ugali, nagtataglay siya ng good character, at siya ay definitely fit para siya ay dalhin ng hari sa isang position. At ako mga kapatid, naniniwala na ang wisdom ni Daniel ay hindi ito ordinaryong karunungan. Maaring si Daniel ay may mga bagay na natutunan sa lupa, sa mga bagay na kanya na pag-aralan, pero iba pa rin yung gift na mula sa Diyos. Naniniwala ako na si Daniel ay tumanggap ng tama na kaloob at karunungan na mula sa Diyos. And that's why ang hari ay hindi nagdalawang akala na siya ay dalhin sa loob ng kaharian at ang hari na ito ay nagkaroon ng isang mabuting plano. At sabihin natin, ang pabor ng hari ay kaniyang nasumpungan sa panahon na yan. Now, kung ating i-advance ng kaunti sa chapter 2, atin lang sandali i-advance, bagamat hindi pa natin puntahan ng mga part na ito. Subalit, sa panahon na ang haring Nebuchadnezzar ay nagkaroon ng dream, ay gusto ko lamang tingnan sa inyo how Daniel speaks of his faith nang i-reveal ng Diyos sa kanya ang panaginip ng haring Nebuchadnezzar, bagamat di mo natin puntahan yung about doon sa dream, no? Pero gusto lang muna tingnan dito how Daniel speaks because of the wisdom na meron siya na galing sa Diyos. We can read in chapter 2, verse 20. At dito ay makita natin kung paano ni Daniel ipinahayag how the wisdom, the gift of wisdom na kaniyang sinabi sa harapan ng Diyos nang ang Diyos ay kumilos sa kaniyang buhay sa panahon na yan. Ang sabi niya, Daniel answered and said, "Blessed be the name of God forever and ever. For wisdom and might are His. And He changes the times and the seasons. He removes kings and raises up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding.
He reveals deep and secret things. He knows what is in the darkness, and light dwells with Him. So dito ay pinapahayag ni Daniel kung ano yung wisdom na mula sa Diyos, nang i-reveal ng Diyos ang kahulugan ng panaginip or nang maunawaan ni Daniel ang ibig ipakita ng Diyos sa Haring Nebuchadnezzar, ang kanyang declaration ay luwalatiin agad ang Diyos. Siya ay kumilala agad sa wisdom ng Diyos. Hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang karunungan. Alam niya na ang kanyang wisdom ay galing sa Diyos. Ang kanyang gift, ang kanyang karunungan, ang kanyang tawag niyan pagkakilala sa Diyos sa kanyang mga magulang, nang kanyang maunawaan ang dream, ang kanyang puso ay agad nagbalik ng papuri at pasalamat sa Diyos. Ibig sabihin, kapag ang Diyos ay mayroong pagpapahayag na ginagawa sa atin, we must recognize lagi na ito'y sa Diyos. Lalo na kapag ito ay according to the Word of God, ibig sabihin, hindi nalalayo sa plano ng Diyos, hindi sumasalungat sa Word of God, at kung ito ang purpose ay para pangyarihin ang plano ng Diyos sa buhay ng mga tao ng Diyos, then we must give God grace and glory. Praise and glory. Ibigay lagi natin ang papuri sa Diyos. Ang sabi ni Daniel, blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His. Ang karunungan, ang pagkaalam ng mga plano at sikreto ng Diyos, ito ay gawa ng Diyos, mga kapatid. Ang maunawa, ang makita, ang mga bagay na gagawin ng Diyos ay isang blessing, isang biyaya. Kapag ito'y nakita natin, ang Diyos ay karapat-dapat sa papuri at pasalamat. Balikan natin ang verse 21, nung sabi dyan, He changes the times and the seasons. Ang Diyos ang nag-aalis sa mga hari, ang Diyos ang nagtataas sa mga hari. Ibig sabihin, kontrolado ng Diyos ang mga bagay na nangyari sa ibaba ng lupa. Ang Diyos ang naglalagay, ang Diyos ang nag-aalis. Ang Diyos ay sovereign, mga kapatid. Kapag isang hari ay nagmatigas, kapag isang hari ay gumawa ng anumang karumihan o kasalanan, then God has power to remove these kings. At ang Diyos ay may kapangyarihang maglagay ng mga bagong hari sa ibabaw ng lupa. At ang sabi diyan, He gives wisdom to the wise. Kaya kahit si Daniel ay mayroong karunungan, ang tinataas niya ay ang wisdom pa rin ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nagbibigay ng wisdom kahit man sa isang taong pantas, God can still give wisdom upang mangyari at magamit siya ng Diyos at ma-fulfill ang plano ng Diyos sa buhay niya. At ganoon ang nangyari sa panahon ni Daniel. Verse 22 sabi diyan, He reveals deep and secret things. Because ang Diyos, ang siyang may plano, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. At ang Diyos din ang may paraan how to reveal His plans. Paano ng Diyos, ipapahayag din ng Diyos ang magbibigay daan para sa atin. Kaya sabi sa verse 23, I thank you, O praise you, O God of my fathers. Kapag ang Diyos ay gumawa ng mga kapahayagan para sa atin, kapag ang Diyos ay nagpakilala sa iyo, kapag ang Diyos ay gumawa ng kapahayagan sa iyo sa magitan ng kanyang mga salita, huwag mong kalimutan magpasalamat lagi sa Diyos. Huwag mong kalimutan na magbalik sa Diyos ng kalwalatian. At dito ay makikita natin kapag tama ang ating mga puso like Daniel. Kapag tama ang ating mga puso, alam natin kung paanong magbalik sa Diyos ng papuri.
Kapag tamang ating mga puso, hindi natin nahayaan lilipas ang panahon, ang mga oras, para hindi tayo magbigay papuri sa Diyos. Kahit man sa mga simpleng kaisipan, simpleng pagpapahayag ng salita ng Diyos, kapag ito ay nag-strike sa ating mga puso, ang ating mga labi ay agad magpasalamat sa Diyos. Kapag may dumating na kapahayagan sa atin, na ito'y kalooban ng Diyos, agad ang ating mga puso ay magbigay lugod sa Diyos. At ito yung bagay nangyari sa panahon ni Daniel. Very fresh ang mga kapahayagan dumating sa kanya. Kapag ang Diyos ay may ginagawa at may pinapahayag, ang kanyang puso ay agad nagbabalik ng papuri sa Diyos. At dapat maging ganun ang ating mga puso sa mga panahon na ito. Gaano man kalaki o kaliit na gawa ng Diyos, magbigay puri tayo lagi sa mga gawa ng Diyos. Lagi natin ibalik sa Kanya mga papuri at pasalamat. Because I believe, mga kapatid, kung bakit si Daniel nadalang bihag sa Babylon dahil may purpose ang Diyos sa buhay niya. Kung bakit si Joseph nadala sa kaharian ng Ehipto, na samut-sari ang kanyang naging karanasan, madala lang siya doon ng Diyos sa kaharian ng Ehipto, because God has a plan. At ang plano ng Diyos, kailanman, sinusumasampalataya, ay hindi kayang baliin, hindi kayang hadlangan ng gawa ng tao. Kahit pa, ano mangyari sa iyo, kahit ikaw ay dalhin sa balon, kahit ikaw ay ibenta na, kahit ikaw ay kung saan lupalop ka maparoon, as long as ang Diyos ang may control, ang Diyos ang may plano, hallelujah, pangyayarihin pa rin ng Diyos ang kanyang plano sa buhay mo, kahit ikaw ay magdanas ng kabigatan sa iyong buhay. Kahit pa maranasan mo ang bigat sa iyong pananampalataya or pressure sa pananampalataya. At ganoon nangyari sa panahon ni Daniel. And that's why nakita natin last time sa bahaging ito, ay pinapakita ng Scripture na alam ni Daniel ang kanyang kalagayan, na hindi lahat ng mga opportunities sa Babylon ay kanyang o kailangan niyang kunin. Alam ni Daniel ang kanyang position sa kalooban ng Diyos. To think na si Daniel ay bihag ng Babylon, alam ni Daniel kung saan siya tatayo sa harapan ng Diyos. Kaya sabi sa inyo last time, kahit gaano kaganda ang offer ng haring ito, kahit gaano kaganda ang offer ng sanlibutan, alam mo ang iyong position sa salita ng Diyos. Kahit gaano kasarap ang mga bagay na inaalok ng lupang ito, alam mo ang iyong kalagayan, ikaw ay nag-aantay ng kalwalatian sa Diyos. At hindi natin igagrab ang maraming mga bagay sa lupa na inaalok ng ating panahon sa uling mga araw. So Daniel understood his position. In spite of living inside the Babylonian world, maraming mga privileges sa palasyo. Isang malaking privilege ang makatungtong sa loob ng kaharian ng hari. Isang malaking privilege ang makakain ng mga masarap na pagkain sa panahon na iyon. Isang malaking privilege ang matuto ng maraming mga bagay at makita ang maranasan ang kalagayan ng isang kung paano mabuhay sa loob ng kaharian. It's a big privilege. But Daniel knows kung ano yung kanyang kalagayan. Siya ay bahagi sa plano ng Diyos. Kahit siya ay nandoon sa kaharian, alam ni Daniel kung saan siya tatayo sa salita ng Diyos. At kung alam ninyo ang inyong pananampalataya sa ating panahon, kahit gaano kasarap ang alok ng sanlibutan ito, alam nyo ang inyong katayuan, mga kapatid, sa uling mga araw. Sabi ni Peter, we are chosen generation. Ang chosen generation ay, sabi doon, nagpo-proclaim ng praise and glory. Yun yung pagkatawag na mayroon tayo kahit
kahit sa panahon na tayo ay nasa mabigat na pressure ng sanlibutan ito, alam natin ang ating position. Show the praises of God who calls you. Dapat ipakita pa rin natin ang panampalatayang ito na walang dungis at walang kapintasan sa ating panahon. And that's why nakita natin sa verse 5, punta natin. Paano si Daniel tumayo? Paano ni Daniel inilagay ang kanyang sarili sa harapan ng hari? Paano ni Daniel dinepensahan ang kanyang sarili sa harapan ng alok ng kaharian na ito sa kanyang panahon? Ang sabi diyan, the king also allotted for them a daily ration from the king's choice food and from the wine which he drank. So mayroong isang mainam na handog or ibinibigay ang hari para kay Daniel na kanyang enjoy ang panahon na ito while staying in the kingdom. At ang sabi diyan, in order that they be educated for 3 years, and at the end of which they were to enter the king's personal service. Kung ikaw nasa kalagayan ni Daniel, maaaring isa ka rin sa magagalak, masisiyahan, kay inam at kay sarap ng ibinibigay o inaalok ng haring ito para sa akin. At maaaring magkaroon tayo ng ganong kaisipan sa panahon na yan, mga kapatid. But Daniel, sabi diyan, verse 8, but Daniel made up his mind. Ibig sabihin, si Daniel ay nagkaroon ng desisyon that he would not defile himself with the king's choice food or with the wine which he drank. Si Daniel ay umaharap sa isang pressure na alam na this is against the law. This is against the word of God. Kahit gaano kasarap ang offer ng hari, alam ni Daniel, hindi ito kalooban ng Diyos. So Daniel made up his mind. Siya ay nagkaroon ng tama na pagpapasya not to defile his life or his faith. Yung kanyang pagkakilala sa Diyos ay hindi niya inaya na ito ay matangay ng bagay na inaalok ng hari sa panahon na yan. Kaya tingnan niyo ang inyong sarili sa mga panahon na ito. Kaya ang sabi sa inyo last Wednesday, there's so much thing na pwedeng i-offer ang sanlibutan ito, lalo na kung maganda ang ating resume. Kung maganda ang ating background, ang ating kalagayan sa biyaya ng Diyos. Anything can happen at ang sanlibutan ay pwedeng maglagay sa iyo ng maraming offer. Pero ulitin ko ang sinabi kanina, you must know your position sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Alam ba natin ang ating kalagayan sa mga panahon na ito? Alam ba natin ang ating position? Kailangan natin manatili sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Kailangan natin manatili sa panampalataya na minsan at magpakailaman ay binigay sa atin at ating independent truth sa ating panahon na hindi tayo madaling matangay ng mga bagay sa lupang ito. Hindi tayo madaling matangay ng mga bagay na nagbibigay ng sarap sa buhay na ito. At napaganda ng decision ni Daniel not to defile himself. Ibig sabihin, hindi siya papayag na ang kanyang kalagayan, na ang kanyang panampalataya ay madungisan ng pagkain ng hari. Because yung wine, yung king's wine, ay nagpapalasing sa hari. Ibig sabihin, kapag ito'y natikman ni Daniel, I'm sure, Daniel will be drunk also with the king's wine. At kapag nangyari yun, most likely Daniel will never, hindi na niya maalala, maaaring hindi na niya maalala kung sino siya. At maaaring makalimutan niya na mayroong divine purpose ang Diyos, why siya ay dinala ng Diyos sa ganung kalagayan. Huwag natin kalimutan, mga kapatid,
na ang sanlibutan ay maraming in-offer sa atin. At kapag tayo ay humawak, kumuha ng mga offer na ito, maaring malango tayo ng sanlibutan at makalimutan natin na tayo ay mga mananampalataya sa huling mga araw. Na tayo ay merong iniingat ang salita ng Diyos sa ating panahon. So ating balikan, sabi diyan, Daniel made up his mind. At ang offer ng hari is ang pagkain na sabihin natin na ito yung laging inilalagay sa pagkainan ng hari. It is a king's choice food or his personal wine na naglalagay sa kanya para siya ay mag-enjoy sa ganong kalagayan while drinking and while consuming these material things. At alam natin mga kapatid, kapag ang tao ay nakahawak ng karangyaan, most likely ang taong ito ay madaling matangay ng mga bagay sa sanlibutan at madali siyang makalimot kung sino siya sa kanyang sarili. Kaya nga 'di ba yung mga politicians sa ating panahon na natatangay ng karangyaan, nakakalimutan nila that they were servants of these people. Sila ay tagapaglingkod ng mga mamamayan ng Pilipinas at nakalimutan nila na sila ay halal para gawin ang kanilang bahagi sa bansang ito. But those people were being drunk sa mga bagay sa lupa, and that's why ang bahagi ito ay naglalagay din sa atin ng warning. Isang bahagi sa karanasan ni Daniel. Si Daniel ay naging maingat sa pagpili at pagkuha ng mga opportunity. Kaya nasabi sa inyo last time, si Daniel ay hindi opportunista na tao. Alam ni Daniel kung ano yung kanyang dapat kunin at yung bagay na hindi niya dapat kunin. Now, itong king's food na pinapakita rito, it represents the things of the world na ang buong sanlibutan ay nag-o-offer sa buhay ng mga believers sa ating panahon. At ito yung pinakita sa atin sa aklat ni John. Ating punta ng 1 John chapter 2. The world has so much to offer sa ating panahon. Na dapat tayo ay maging aware, mga kapatid. Na dapat natin kilalanin where we stand. Na dapat natin tingnan, consider na may mga bagay sa lupa na hindi natin kailangan, hindi dapat maging bahagi ng ating buhay bilang mananampalataya. Hindi lahat ng bagay na nakikita at kinakain lalo na or pinapakinggan o nakikita ay hindi ito sa Diyos. Maraming mga bagay sa sanlibutan ay nagpapalayo sa presensya ng Diyos, mga kapatid. And these are the things na pinakita ni John. 1 John chapter 2, ating puntahan, verse 15. Sabi diyan, do not love the world, nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Kapag tayo ay masyado naiibig sa lupa, kapag masyado tayo natatangay sa libutan, wala sa atin ang pag-ibig ng Ama sa langit. Wala ang protection ng Diyos ay wala sa atin. Ang blessing ng Diyos ay wala sa mga tao ito, sa mga tao na nagmamahal sa sanlibutan. For all that is in the world, verse 16, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. Amen po ba, mga kapatid? The world is passing away and also its lust. Ang sanlibutan ay lumilipas kasama yung mga pita, but the one who does the will of God continues to live forever. So ito yung king's food na inaalok sa sanlibutan ng kaaway ng Diyos ng sanlibutan ito. Ang lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, these are the king's food sa ating panahon na ang sino man ang kumakain ito ay nalalango sa kanilang mga buhay.
Kaya nga sabi ni Jesus, di ba, ang ating tinalakay one time, mas iniibig ng tao ang kadiliman kaysa sa katuwiran ng Diyos. Bakit? Ang mga tao ay nalalasing ng mga bagay na mayroon ng sanlibutan. And I can say, ito yung isang danger sa ating panahon, na mga tao ay masyadong lango sa mga bagay sa lupa. I can say, bilang mga mananampalataya, dapat magkaroon tayo ng tamang espiritu at tamang puso, how to discern. Hindi lahat ng mga bagay sa lupa ay magdadala sa atin sa kalooban ng Diyos. May mga bahagi sa lupa na magpapalayo sa atin sa presensya ng Diyos, mga kapatid. And this is what happened sa panahon ni Daniel. Now, what is Babylon? Babylon, it represents the modern world. Ibig sabihin, ang Diyos ng sanlibutan na naghahari sa buhay ng mga tao. Kahit man si Daniel ay maaring may magandang kalagayan, but still, he is a captive. Hindi siya malayang gawin kung ano yung kanyang gustong gawin sa panahon na yan. Masabi ko, limitado pa rin ang kanyang kalagayan, bagamat napakaganda ng offer ng hari. Pero salamat, merong Daniel na tumatayo. And Daniel stays kung ano ang sabi ng salita ng Diyos. At dapat kilalanin din natin kung ano yung ating katayuan sa uling mga araw na ito, mga kapatid. Handa pa ba kayong magstay sa salita ng Diyos sa ating panahon? Ang sabi sa inyo kanina, mas lalong lumalalim at tumitindi ang mga pressure. Sino sa atin ang handa pa rin tumayo sa salita ng Diyos? At magpatuloy at hindi tayo magpapadala sa maraming mga alok ng dyablo. Huwag niyong kalimutan, kahit gaano kaganda ang sanlibutan ito, ang biyaya ng Diyos ay malayo. Ang sabi sa ating binasa, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa mga taong ito. There is no protection. Pero ang sabi natin binasa, sila na gumagawa ng kalooban ng Diyos, sila ay mabubuhay magpakailanman. Those who live and those who stand by the truth sa ating panahon, hindi ka pababayaan ng biyaya ng Diyos. Ang Diyos ay gagawa ng paraan para ikaw ay masustain. Like Daniel, ang Diyos ay gagawa ng paraan para ang pabor ng Diyos ay hindi malayo sa iyo. Now, kung ating balikan sa itong ating text na binasa. Because ang sabi dyan, si Daniel ay nag-request sa chief. Ang sabi doon sa verse 8, when Daniel purposed in his heart not to defile himself ng mga bagay na ito, anong sabi dyan? He requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. Napaganda ng desire ng puso ni Daniel, hindi siya opportunista na tao, siya ay mayroong pagpipigil sa kanyang sarili, alam niya ang kanyang limitation, alam niya ang boundaries ng salita ng Diyos, and that's why ang Diyos ay kumilos sa buhay niya, at ang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan para yung pabor ay ibigay ng tawag niya ng tao na ito na nilagay ng Haring Nebuchadnezzar para siya ay alagaan. Ating basahin ng verse 9. Anong sabi dyan? Now God had brought Daniel into the favor. Ano sa Tagalog yun? Paki-flash yung Tagalog. Now God had brought Daniel into the favor and goodwill. Si Daniel ay nakasumpong pinasumpong ng Diyos ng lingap at habag sa paningin ng Pangulo ng mga bating. Siya ay nakasumpong ng pabor at ang taong ito ay hindi na siya nagpumilit sa request o sa bagay na ayaw ni Daniel, kundi kanyang kinilala kung ano yung kanyang tinatayuan at kung ano yung kanyang ipinapahayag na pananampalataya. Kinilala siya ng taong ito. Pero hindi yung taong ito, kundi ang Diyos ang gumawa ng paraan. Ang Diyos ang humipo ng puso ng taong ito para yung kanyang desire ay ipagkaloob ng hari sa kanya. So hindi pa napaganda mga kapatid na nakaranasan ni Daniel.
Na sabi sa inyo kanina, kung tamang ating puso, ang Diyos ang bahalang gumawa ng paraan sa ating mga pangailangan. Kung tayo ay nakaunawa ng gawa ng Diyos at tayo ay madaling magpuri at magpasalamat sa Diyos, then God in heaven will give us, hallelujah, the desires of our hearts. At ang Diyos ang magbibigay daan according to your desires. At dahil ikaw ay hindi mo iniwan ng aking salita, ang Diyos ay nalugod sa langit. Ang Diyos ay gumawa ng paraan para ang iyong panalangin ay ipagkaloob ng Diyos para sa iyo. So ito yung nangyari sa panahon ni Daniel. And I do believe, even sa ating panahon, ulitin ko, kapag ating mga puso, sabi ng David, if I regard iniquity, then the Lord will not hear me. Alisin natin ang mga bagay na pipigil sa kaluguran ng Diyos, ating mga puso, mga kapatid. Handa pa ba tayong lumakad na dalisin ang ating mga puso sa harapan ng Diyos at magpalinis sa kanyang mga salita? Nasaan ang ating mga puso sa gabi ito? Handa pa ba tayong lumakad na nagtatapat sa Diyos? Kahit maraming pressure, alok ang salibutan. Alam natin ang ating nilalakaran sa ating panahon. Alam natin ang ating limitation, ang ating mga boundaries. And that's why, ang lingkod ng Diyos sa ating panahon ay nangusap siya, gusto ko lang i-share ang bagay na ito. Sa message ng prophet, will the church go before the tribulation? Ang sabi niya, ang mensahe is urgent. Niniwala ko yung puso ni Daniel na nag-iingat ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay parang laging kumikilo sa kanyang puso. Know yourself. Where you stand sa aking salita. I believe may pag-akay lagi ang word ng Diyos, ang salita ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo hayaang malayo sa panukala at kaisipan ng Diyos. Laging meron tayong biyaya ng karunungan para tayong magsalita sa mga tao. Hindi ito kalooban ng Diyos. Hindi ito yung bahagi hindi ito yung bahagi natin na ipinangako ng Diyos. Hindi ito yung buhay na lalakad sa kalayawan. Hindi ito yung buhay na labas-pasok sa paggawa ng kasalanan. Kundi ang sabi ng Scripture, kayo ay magpakalinis, kayo magpakabanal dahil ang Diyos na tumawag sa inyo ay Diyos na banal na Diyos. At yun ang sabi ni David, create in me a clean heart. His desire to be cleansed in all his wrongdoings. Hurry, sabi ng prophet. Dahil ang sanlibutan ay nag-aalok ng mga bagay na magpapasaya sa mga tao. Not knowing all this pressure, all this offer ng sanlibutan ay tuluyang nagpapalayo sa tao, sa Diyos. Hanggang sa yung mga tao ay wala kamalay-malay. They serve and worship the God of this world by means of following, by means of taking the opportunity and be drunk of these things of this world. Mga kapatid, huwag nawa tayo padaya sa ating panahon, sabi pa ni Pablo. Do not be deceived. Huwag tayo magpadaya dahil lamang, sabi nga, dahil lamang sa isang platitong lugaw, katulad ni Esau, ay pinagpalit ang kaniyang birthright. Pero wag nawang mangyari sa ating panahon, ingatan natin ang salita ng Diyos sa ating mga puso, pakadalisayin pa natin ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos. Dahil ang salita, ang mensahe, ay parang tulad sa ito'y nagmamadali at ito ay very urgent sa ating panahon. Wag nawang makalpas sa ating mga pandinig ang bawat salita ng Diyos na umalingaw sa ating mga salita, sa ating mga pandinig, mga kapatid. Ang sabi diyan, the message is urgent. Hurry, escape. Ang inspiration ay dumating sa prophet. And that's why yung kanya mga preaching ay laging nag-aanyaya sa lahat. Run! Ang sabi ng Scripture, come out of her, my people. Dinadala tayo ng salita ng Diyos palabas sa maraming bagay ng lupa. Because these things, sabi sa ating binasa, lahat ng bagay na mayroon sa sanlibutan ay lilipas. Matatapos ang mga bagay na ito. Ang mga offer ng lupa ay sabihin, aabot sa dulo ng sukdulan.
Yung nakikita natin na karangyaan ngayon, isang araw matatapos ito. Ang nakikita nating comfort sa mga tao, sa maraming mga bagay, isang araw matatapos. At mangyari ang sinabi ni John, yung mga lumalakad at nag-iingat ang salita ng Diyos, they will live forever. Yung mga umaasa sa Diyos, yung mga may pananampalataya sa Diyos na tumawag. Sa gabing ito, sino may pananampalataya sa Diyos na tumawag sa inyo? Na ang Diyos ay aakay sa iyo hanggang sa uling mga araw. Ang Diyos ay magdadala sa kanyang iglesia, blameless, spotless, walang bagay na karumihan, hallelujah, at walang bagay na masisilip ang dyablo. Anumang dungis ng gawa ng kaaway sa ating panahon. Dahil ang church ay nasa kalagayan, it is very urgent. Run for your life, sabi ng prophet, get out of it. Sabi niya, come out from this modern Babylon. Get away from the walls. Sabi niya, can't you feel something tugging in your heart? Ibig sabihin, merong talagang pressure between the worlds. At sa ating kalagayan, binabatak tayo ng mga bagay sa lupa. Hinihila tayo pababa sa mga bagay sa lupa, palayo sa Diyos. At ganyan ang nangyari sa mga hindi nag-iingat ng salita ng Diyos. Sa mga kabataan na hindi nagbabantay, hindi nakakaalam ng mga plano ng Diyos, nadadala, natatangay, at nalalango ng mga bagay sa lupa. Mag-ingat tayo dahil ang modern Babylon ay nandito sa ating panahon. At ang sabi ng prophet, can you feel something tugging in your heart? Mga kapatid, nararamdaman niyo ba yung pagbatak ng sanlibutan? Siguro, mas maganda makita, nararamdaman ko ang batak ng Espiritu ng Diyos. Kahit malakas ang batak ng lupa, mas malakas ang batak ng Espiritu ng Diyos. Kahit maganda ang offer ng lupa ng sanlibutan ito, mas maganda ang handog ng Diyos ng buhay. Nang sabi ni Pablo, hindi kayang tapatan ang mga bagay sa lupa ng kalwalatian na nag-aantay sa mga anak ng Diyos. Can you say amen, mga kapatid? Kaya sabi ni Brother Branham, if you're real spiritual, kung ikaw ay totoong spiritual, and God is speaking to you, sabi niya, surely, if He spoke to those little birds, He can speak to you. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay mayroong paraan, kahit man sa nature, mas lalong may paraan ang Diyos para sa iyo. Kung ang Diyos ay meron siyang biyaya sa creation, how to feed the birds, how to set things in order sa lupa, kung paano sumisibol ang lahat ng bagay mula sa pagkabinhi hanggang ito'y sumibol. Ang creation ng Diyos, sabi sa mga awit, it declares the glory. Gaano pa ikaw na anak ng Diyos na nagpapahayag ng kanyang salita at nag-iingat ng katuwiran ng Diyos, ang Diyos ay kayang mangusap sa iyo. Ang Diyos ay kayang magpahayag sa iyo. Hallelujah! Like Daniel, hindi siya iniwan, hindi siya pinababayaan ng presensya ng Diyos. The Lord can speak to us by His Word, by His Spirit. Nagagawa nga niyang gamitin ang asno para ipangusap ang kanyang salita sa panahon ni Balaam. Masampalataya pa rin ako sa uling mga araw, may magagawa pero ang Diyos na mangusap sa ating kalagitnaan, mga kapatid. Sumasampalataya pa rin ako na mayroon pa rin mensahe na nagbibigay ng urgent sa atin. Dalangin ko sa gabi ito, maramdaman natin yung pagtag, yung binanggit ng prophet na mayroong tagging in our heart, mayroong pagbabatak sa ating mga puso. Kaya nga sabi ng ating MC one time, nakalipas yata yun, or kung kailan yun na nabanggit na Wednesday service, or last week, katulad niya, ay nagagalak din ako, meron pa rin nagdi-desire sa fellowship ng Diyos. Meron pa rin nagnanasa pumaroon sa gathering.
Mayroon pa rin nagdi-desire, nauuhaw, makarinig ng salita ng Diyos. Hindi kontento na sa bahay lang, kundi ang kanyang puso ay binabatak ng Espiritu ng Diyos, willing to learn, to teach, hallelujah, at matuto pa at lumago sa pananampalataya. I can say, kahit gaano tayo kaunti lamang sa gabing ito, ang Diyos ay kayang mangusap sa inyong mga puso, mga kapatid. Ang Diyos ay kayang magpahayag ng kanyang plano sa inyo. Ang Diyos ay kayang mag-vindicate ng kanyang salita sa buhay ninyo. At kaya niyang ipakilala sa inyo na hindi niya kayo iniiwan, hindi niya kayo pinabayaan sa mga panahon na ito. God can still speak sa ating panahon, mga kapatid. Ano ang pinapakita ng character ni Daniel sa ating subtitle na ang kanyang character sa ating paksa na a man of character in the Babylonian world? Ano ang pinakita ni Daniel na ugali or pagkilala sa plano ng Diyos? Meron siyang puso na nagtataglay una ng salita ng Diyos. Iningatan niya ang presensya ng Diyos sa buhay niya. Hindi siya lubusang pinanghinaan because they were being captive sa panahon na yon. Pwede mong ikalumbay, pwede niya ikalumbay ang kalagayan bilang bihag sa kaharian. Parang bonus na lamang na siya'y madala sa dulang ng hari. Pero hindi yun ang nagpasapat sa kanyang desire, sa kanyang pagkakilala sa Diyos. Alam niya ang kanyang limitation. And that's why yung character na ito na kanyang pinakita, Daniel stayed in the plan of God. Daniel stayed in the Word of God. Hindi siya lumalayo sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa kanyang panahon. And that's why mas pinili niya na siya hindi ma-defile ng mga alok ng hari sa panahon na yon. Now, sa panahon na si Daniel ay nasa ilalim ng kaharian ng hari, being a captive. Sa ating panahon, maaaring hindi tayo bihag ng sanlibutan. But I tell you, tayo ay nasa loob pa rin ng course of this world at pwede pa rin tayong maapektuhan, ma-influence ng mga bagay sa lupa. Pwede pa rin tayong matangay, madala, kung hindi tayo mag-iingat sa mga bagay sa lupa, lalo na sa social media, mga kapatid, lagi namin pinapaalala sa inyo. At kahit man tayo ay may gulang na, pwede pa rin tayong madaya. Pwede pa rin tayong makalimot. Ba, okay ito, ang ganda nito Hanggang sa tayo ay madala ng mga bagay na nagpapahina sa ating pananampalataya. Kaya mag-ingat din tayo sa mga pagla-like, pag-share, yung pinapaalala ko lagi sa mga kabataan, pagpo-post, kung katulad nung nangyari kanina, medyo sa aming anak na si Grace, si Kyla Grace, ay medyo na nag-worry din sa gumamit ng kanyang pangalan, picture, at may mga kinakausap na doon sa Kabadbaran, mga young people sa Kabadbaran. I don't know, may mga chinat dito. So, dapat maging aware tayo at hindi dapat tayo madaling tumango o madala. So, kailangan din natin minsan alamin kung ito ba ay tama ang source, kung ito ba ay genuine na kumukontak sa iyo. Paano kung, sabi nga nung yung people na nag-chat sa akin, Pastor, baka biglang mahingi ng pera. So sabi ko na lang na paumanhin at inyo na lamang i-remind sa inyong mga kapatiran dyan na maging aware lamang, maging mapagbantay lamang. So hindi lahat ay tawag niyan, pwedeng laging pabor para sa atin ang mga bagay na nangyari sa ating panahon. So ang kaaway ay tuso, ang kaaway ay laging gumagawa ng paraan para tayo ay linlangin o dayain. Nawa maging tawag niyan, magkaroon tayo ng puso na laging prepared at handa lagi para bantayan ang mga espiritu sa kahanginan. So yung binanggit doon sa 1 John, kung ating babalikan lang sandali, balikan ko lang yung kaisipan na yon. Lahat ng ito, lahat ng bagay na mayroon sa lupa, itong lust of the flesh, lust of the eyes, and the boastful pride of life. Kapag hindi tayo nag-ingat, ito'y magiging spot sa ating pananampalataya. And that's why we must know our limitation.
Ulitin ko, dapat alam natin ang ating position sa salita ng Diyos. Because under the new covenant, binanggit ni Pablo na ang iglesia or ang mga believer ay ang kailang binanggit ni Pablo na ang katawan na ito ay templo ng Espiritu ng Diyos. So we must be aware, magbantay lagi tayo sa ating panahon na huwag magkaroon ng spot ang inyong buhay dahil lamang sa mga alok ng sanlibutan. Dahil lamang sa kagandahan ng mga bagay sa lupa. Ang sabi dyan, ating puntahan ng 1 Corinthians chapter 6. Verse 19, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you? Meaning to say, it is God. By the Spirit, ang Diyos na ito sa anyong Espiritu ay nananahan sa katawang lupa na ito na nilinis, inayos ng Diyos by His Word, by His grace. Ang sabi natin, ginawit last Sunday, ginawang karapat-dapat ng biyaya ng Diyos. Ang katawan na ito ay kanyang templo. Karapat-dapat lamang ingatan, bantayan, at maging aware tayo na hindi ito malagyan ng spot ng sanlibutan sa magitan ng mga offer, ng karangian, ng kagandahan. Hindi naman mali na tumanggap or kumilala ng mga bagay na pwedeng galing sa labas. Ibig sabihin, hindi naman mali na magtayo ng negosyo, magtrabaho, tumanggap ng pabor mula sa mga tao na ginagamit ng Diyos para sa atin. Huwag lang tayo magpatangay sa maraming mga bagay na pwedeng magsira sa ating panampalataya. At ating bigyan daan, ang ating lamang itong consider, sabi diyan, ang Espiritu ng Diyos ay nasa inyo, He's within you. Do you believe, church, sa gabing ito? That the Spirit of God is within you, whom you have from God. You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. At yun dahilan, alam ni Daniel where he stood sa kanyang panahon. Siya ay tinawag ng Diyos to fulfill His calling. At kung alam niyo ang calling niyo sa ating panahon, magbabantay din kayo sa inyong panampalataya at hindi kayo papayag na madumihan ang inyong buhay mananampalataya sa ating panahon. Punta natin ang 2 Kings, mga kapatid, chapter 25. Isang bahagi ng pangako ng mga kaaway. Ibig sabihin, lahat ay gagawin ng kaaway para madala ang mga tao ng Diyos. Dahil ang sabi diyan, check ko lang, 2 Kings, chapter 25, yes. Basahin sa verse 22. Then he made Gedaliah the son of Ahikam. Ito si Gedaliah ay ginawang governor sa Judah. Ginawa siya ang governor ng king ng Babylon. The son of Shaphan, governor over the people who remained in the land of Judah, whom Nebuchadnezzar, king of Babylon, had left. Now when all the captains of the armies, they and their men heard that the king of Babylon had made Gedaliah governor, they came to Gedaliah at Mizpah. Ismael, the son of Nathaniah, Johanan, the son of Kareah, Seraiah, the son of Tanhumet, the Netopatites, and Jazaniah, the son of Maacatites, they and their men. So pumunta sila kay Gedaliah sa Mizpah. And Gedaliah took an oath before them and their men and said to them, do not be afraid of the servants of the Chaldeans. So huwag kayong matakot sa mga taong ito ng mga Chaldeans, o sa mga lingkod ng mga Chaldeans. Ang sabi diyan, dwell in the land and serve the king of Babylon, and it shall be well with you. So napaganda ng offer, napaganda ng mga salita na inaalok, maglingkod lamang kayo sa hari ng Babylon,
Manatili kayo sa lupain at maglingkod, sundin ang utos ng hari, and ang sabi diyan, it shall be well with you. So napaganda nga naman. Pero hindi yun ang calling ni Daniel. Hindi yun ang calling ng Diyos sa inyo, mga kapatid, na kayo ay maging sunod-sunuran sa bagay ng lupa or sa hari ng sanlibutan ito. At napaganda ng alok ng diablo, sige, gawin mo lang ito. Sundin mo lang kung ano yung takbo ng lupa, ang course of this world, and it will be made well para sa iyo. But David understood, sabi sa inyo kanina, Daniel, alam ni Daniel kung ano yung pananampalataya na kanyang tinanggap mula pa sa kanilang mga magulang. Now, punta natin ang Leviticus chapter 11. Tingnan natin where Daniel stood. Meron siyang tama na kapahayagan ng mula sa Diyos. Binasa natin kanina, he is all gifted in wisdom. Ito'y biyaya ng Diyos sa buhay niya. Kung meron man tayong tamang karunungan ngayon at pagkaalam sa kalooban ng Diyos, ay masasabi ko, it is the best gift ng Diyos para sa atin. Para tayo ay matuto at makakilala kung ano yung bagay na mabuti at pleasing. Kaya ang sabi ni Paul minsan, di ba, dapat alam natin what is acceptable sa Diyos. Yes. Bilang mga mananampalataya, you should know what is acceptable sa Diyos. Ating punta ng Leviticus chapter 11, verse 44. Anong sabi diyan? For I am the Lord your God. So this is what the word of God na iningatan ni Daniel. Sabi diyan, consecrate yourselves therefore and be holy because I am holy. And you shall not make yourselves unclean with any of the swarming things that swarm of the earth. For I am the Lord who brought you up from the land of Egypt. To be your God, you shall be holy because I am holy. Inilabas sila ng Diyos sa pag-aalipin sa Ehipto. Dahil ang Diyos na kanilang mga magulang ay duminig ng kailang panalangin. Ang Diyos ay hindi bingi para hindi marinig ang kailang mga daing. Ang Diyos isang araw ay duminig ng panalangin ng bayan. At ang Diyos na ito na banal, hallelujah, ay nagsabi, I brought you up from the land of Egypt. And they called these people. At sila ay maglilingkod sa Diyos. Anong sabi diyan? To be your gods. Ibig sabihin, kapag ikaw ay alipin ng kaaway, you can never serve the Lord. Kailangan mong makaranas ang pagkalaya sa gawa ng kaaway. Then you will serve God na tumawag sa iyo. Kaya nga napaganda ng paglalarawan dyan, kung tayo ay tatanggap ng mga bagay na inaalok ng sanlibutan ito, then you are not worthy of, sabi ni Pablo, of the gospel of Christ. Hindi ka karapat-dapat sa anumang pangako ng Diyos para sa iyo. And that's why sabi dyan, kailangan natin ingatan ang ating mga sarili. For God who called us is holy. Ang sabi dyan, I am the Lord who brought up you from the land of Egypt to be your God. Ibig sabihin, ako ang Diyos na inyong paglilingkuran. And this is what the law or the word of God na iningatan ni Daniel hanggang sa siya ay mabihag ng kaaway. Dala-dala niya ang pananampalataya na ito na ibinigay ng Diyos sa panahon na yan. Verse 46, ating basahin. This is the law regarding the animal and the bird. So, di ba, kung ating mabalikan yung ating teksto, ang hari ay nag-aalok ng pagkain ng hari at inumin ng hari. Pero meron ng law, kasi meron ng salita na dumating kay Daniel. Sabi niya, this is the law regarding the animal and the bird and every living thing that moves in the waters and everything that swarms on the earth, to make a distinction between the unclean and the clean, and between the edible creature and the creature which is not to be eaten. So, ibig sabihin, meron ng salita na iniingatan ni Daniel sa kanyang puso na siya'y mabihag sa Babylon at alam niya i-discern. Now, watch mga kapatid, kung ang salita ng Diyos ay nasa inyong puso ngayon, you should know how to discern the clean and unclean of this world.
Dapat meron tayong tama na discernment, makilala, hindi lahat ng bagay na inaalok ng lupang ito ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaya nga minsan, kapag tayo ay inaalok, di ba, mag-double time ka, mag-overtime ka, sige, gawin mo ang mga bagay na ito hanggang sa tayo ay nalalayo na sa presensya ng Diyos at hindi natin namamalayan, ilang gawain na tayo na wala sa gawain, nakalimutan natin magpuri, magpasalamat sa Diyos. We're so busy of those things, sa mga bagay na inaalok ng sanlibutan. Nakalimutan natin, meron tayong Diyos na dapat na paglingkuran sa buhay natin. Kung tayo ay nag-iingat ng salita ng Diyos, then we will know and we will discern, sabi dyan, the law, yung word na iningatan ni Daniel, ang nagbigay sa kanya, how to distinguish, how to know those food na pwedeng ialok ng hari, na pwede niyang kainin, at yung pagkain ay bigay ng hari na hindi dapat kainin. You see? Ito yung mga bagay na, sabi ni Pablo, these are the shadow of the good things to come. At sa ating panahon, sabi ni Branham, we're living in a modern Babylon. At hindi po lahat ng inaalok ng kaaway ay kailangan nating kainin. Hindi lahat ng mga bagay sa lupa ay kailangan nating kunin o makibahagi tayo. Kailangan nating i-discern what is clean and unclean. Kung ano yung tama at mali sa harapan ng Diyos. Kung ano yung mabuti, kung ano yung kadiliman, kung ano yung liwanag sa harapan ng Diyos. Kaya nga lagi namin pinapaalala sa inyo, kailanman ay hindi magkakaroon ng fellowship ang liwanag ng satan Diyos sa kadiliman ng sanlibutan ito. Kailanman hindi magkakaroon ng pagkakaisa ang mga bagay ng sanlibutan sa mga bagay na ginagawa ng Diyos. Yung dahilan, kailangan nating, sabi dyan sa ating binasa, ayusin ang ating sarili, pakabanalin ang ating sarili sa pagharap sa Diyos. Sa gabi ito, ang sumasampalataya, we're facing the Holy God sa ating harapan. At tayo ay tumatayo sa biyahe ng Diyos. Sinisikap natin, Panginoon, i-sanctify ang aming mga buhay sa iyong harapan. Dahil meron kami mga dalangin sa iyo at ayaw namin mangyari ang sabi ni David, kung ako'y mag-iingat na kasalanan sa aking puso, ang Diyos ay hindi dirinig sa aking mga pangailangan. Sa gabing ito, meron ba kayong pagkauhaw na ang Diyos ay duminig sa ating mga dalangin sa gabing ito, mga kapatid? Meron pa ba tayong mga daladalang panalangin sa ating panahon? Nawa, wag tayong magkulang, wag tayong panghinaan ng loob, wag tayong makalimot sa Diyos na dumirinig. Ang sabi ng Scripture, meron siyang tainga para marinig ang ating mga daing at meron siyang mata para makita ang ating mga pangailangan. Ang Diyos natin ay Diyos na buhay. Hallelujah. Siya ay gumagawa pa rin sa uling mga araw na ito kung tayo ay tatayo sa mga salita ng Diyos. Sabi sa verse 14, ating puntahan, Leviticus chapter 17. Again, ulitin ko, hindi lahat ng inaalok ng king's food sa ating panahon. Ang Diyos ng salibutan ay nag-aalok ng mga bagay na magpapalayo sa mga tao, magpapalango sa buhay ng marami sa ating panahon. At alam niyo ba, bago natin basahin yung Leviticus, di ba sa ating panahon, mas dumami yung mga tawag niyan, ang naging source of income ay ang social medias. So alam natin ang ating panahon na lumitaw ang maraming mga ganitong uri ng parang trabaho or sabihin natin source of income, yung pagbablog, pag-create ng mga content. At totoo naman na talagang nagkakaroon ng income ang mga tao to the point na sila ay nakakabili ng bahay at lupa, di ba? At ano yung mga pangailangan ay kaya i-provide sa magitan ng pag-content o pag-create ng mga content sa social media. At minsan, maaring tayo ay nadadala, di ba? Nagtatry din tayo minsan mag-content, mag-post, gumawa ng mga video reels. Para sa bahay, maaring ito yung pwedeng maging instrument ng Diyos. Pero, nakalungkot lang na minsan ay pinipilit natin ang ganitong bahagi na hindi ito yung disenyo ng Diyos. Dahil sa world of social medias, ay maraming pwedeng makita ang ating mga mata. Hindi, bukod sa ating mga pinupost, ay maraming mga bagay na pwedeng ialok ang dyablo. Na kung hindi tayo maging maingat, tayo ay madadala at maimpluwensyahan ng sanlibutan ito. Kaya nga, sad to say, di ba?
May mga pagkakataon na minsan pinipilit natin yung part na ito pero hindi ang Diyos nalulugod o hindi nagpa-prosper. Dahil nga hindi ito ang, para sa akin hindi ito ang narapat sa mga anak ng Diyos. Na tayo ay makisabay sa kung ano yung takbo, yung course ng sanlibutan hanggang sa ang ating buhay masyadong exposed, di ba? Exposed sa social media na halos lahat ng bagay ay nakikita ng mga tao. Kaya yung mga tao ay nagkakaroon tuloy ng pagkakataon para kunin yung picture, kopyahin ang iyong identity, at magpanggap na ikaw at mandaya ng mga tao sa ating panahon. So there's so many things na nangyari sa social media sa ating panahon. Kaya nga kanina nag-usap-usap kami sa bahay na parang siguro kung meron naman ibang paraan, sabi ko nga, ibang means of communication na pwede natin gawin, ay bakit hindi natin gawin upang kahit paano ay masala ang mga gawa ng kaaway sa ating panahon. Ang Facebook, I can say, ay masyado na siyang napaka-prone sa scam, madaling magaya, madaling madaya ang mga tao. Unlike before, sabi ko nga, nang wala namang social media, di ba? Na meron tayong mga privacy sa ating mga sarili. Hindi tayo exposed sa sanlibutan. Para sa akin ay parang, kumbaga ay yun yung parang mas mainam na nakalagayan ng mga mananampalataya. Na hindi tayo nadadala, natatangay ng mga agos ng sanlibutan. Kaya sabi ko, kung mababalik lang or kung magagawa lang mo natin na higit pang ingatan, kung mayroon namang paraan, bakit hindi natin gawin ang mga bagay na yun? Kung ano yung damdamin na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya nga, nagkaroon din ako ng tawag niyan, damdamin na magbawas ng pag-post sa aking Facebook account. Na hindi tulad ng mga panahon na 3 years ago or 4 years ago, ay picture dito, picture doon, ay lahat nakapost. But not this time. So nag-iingat na rin ako, and I hope kayo ay magkaroon ng ganun din damdamin na mag-ingat sa inyong mga pagpasok sa social media. Leviticus chapter 17, sa ilang mga sandali, let's read verse 14. Ating tatapusin ang part na ito. So ito yung iningatan ni Daniel. Sapagkat tungkol sa buhay ng laman, ng lahat ng laman, ang dugo ng aniyan ay gaya rin ng buhay niyan. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga anak ni Israel, huwag kayong kakain ng dugo ng anumang laman, sapagkat ang buhay ng buong laman ay ang kanyang dugo. Sino mang kumain niyan ay ihihiwalay. So ito yung law, ito yung salita ng Diyos na iningatan ni Daniel. Nang sabi doon sa ating binasa kanina, itong salita ng Diyos ay naglalagay sa atin to make a distinction. At bilang mga anak ng Diyos, dapat din nating makita ang bagay na ito. We should know also what is clean, sabi nga kanina, what is clean and unclean sa ating panahon, what is acceptable and not acceptable sa Diyos. Dapat magkaroon tayo ng desire, papaano pa natin kaluluguran o mabibigyan lugod ang Diyos in all our ways. Sa ating buong buhay, na wala ng blame o wala ng blemish na makita. Wala ng spot na makita ang mga tao sa ating pananampalataya. And I can say this is the right time to be aware. By the law, by the word of God, ay malaman natin kung ano yung mga bagay na dapat nating bantayan at ingatan. Sa panunood, sa pakikinig, sa pagbabasa, sa pagtingin sa mga bagay na nangyari sa ating panahon. Lalo na tayo ay nasa panahon ng AI. Hindi lahat ng mga videos. Minsan nakikita ko may mga nag-post ng mga kapatiran. Minsan ang ating mga pinopost ay hindi genuine na mga videos. Mag-ingat tayo. Baka tayo maging sangkap ng kaaway, nagpapalaganap ng mga fake news, sabi nga nila. Baka tayo magamit ng dyablo para magdala ng mga mali sa ating panahon. Kaya binasa natin balikan last time, binasa natin ng Psalms 141,
At ito yung panalangin ni David. Sabi niya, maglagay ka ng bantay, O Panginoon. Chapter 141, verse 3. Sa harap ng aking bibig, ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Ganito ang panalangin ng isang banal ng Diyos. Mayroon siyang desire na siya ay maingatan sa mga bagay na kanyang nakikita at naririnig sa lupa. Sa sanlibutan ito, ulitin ko, we're living in this modern Babylon. At dalangin ko ang mga satan Diyos ay bumabatak sa atin palayo sa mga bagay ng sanlibutan. Hindi maling magtrabaho, hindi maling magnegosyo, pero kilalanin natin what is right and wrong sa harapan ng Diyos. Hindi lahat ng buong panahon ay igugugol natin ang ating buhay. Puro trabaho, puro mga bagay sa lupa, puro pag-iisip, pag-alala ng mga bagay sa lupa, hanggang sa tayo ay nalalayo sa presensya ng Diyos. It means tayo ay nalalango sa mga bagay ng sanlibutan. Huwag mong ikiling ang aking puso sa anumang masamang bagay na gumawa sa mga gawa ng kasamaan, nakasama ng mga taong nagsisigawa ng kasamaan. At huwag mo akong pakanin ng kanilang mga masarap na pagkain. Kung pag-uusapan ng spiritual na mga pagkain, yan ang ating kinakain kapag tayo ay hindi nagbabantay. Yan yung ating mga naririnig, yan yung ating mga nakikita. Tayo ay nakakabahagi kapag hindi tayo marunong mag-discern ng mga bagay na nangyari sa ating panahon. I just want to give a reminder din, kahit yung ating mga bata ay bantayan natin, ingatan natin sila. Nakalungkot lang na masyado na tayo minsan pabaya or complacent. Ang mga bata ay babad sa cellphone, sa social media. May mga sariling accounts. Magagawa natin, i-close ang mga account ng mga bata at mabantayan sila sa pintuan ng modern Babylon. Ang kalamamata ay hindi makita ng mga bagay na magpapalayo ng kalangkalooban sa presensya ng Diyos. Dahil tayo nabubuhay sa panahon na ito na nasa ating harapan ang maraming offer ng sanlibutan, mga kapatid. Ang sabi ni Pablo, ating puntahan, binasa natin ito, balikan ko lang 1 Corinthians chapter 10. Now, ulitin ko lang yung kaisipan na ito. Daniel was in Babylon. He is a captive kasama ang 3 Hebrew brothers. Pero ulitin ko rin, yet sila ay mayroong tama na katayuan sa kalooban ng Diyos. I just pray sa gabi ito, makita din natin ating sarili na tamang ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Hindi tayo mag-take granted sa mga opportunity at hindi mapuno ang ating vessel hanggang sa tayo ay makalimot, malango ng mga bagay sa lupa. Ang sabi ni Pablo, do not be drunk in wine of this world, but be filled with the Spirit of God. Huwag natin hayaan tayo madala, matangay. Sabi dyan ni Pablo, 1 Corinthians 10 verse 18, ito'y payo niya, ito'y paalala niya sa mga mananampalataya. Let's read. 1 Corinthians chapter 10. Balikan natin ang bagay na ito. Verse 18. Observe Israel after the flesh. Are not those who eat of the sacrifices partakers of the altar? Lahat lang nandun, nakikibahagi, kumakain ng mga hain, ay nakikibahagi sa altar. Kaya tinatanong dyan, hindi ba sila ay bahagi dyan kapag sila ay nakikibahagi, kumakain? What am I saying then? That an idol is anything or what is offered to idol is anything? Rather, sabi niya, that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons and not to God. And I do not want you to have fellowship with demons. Huwag natin kalimutan, sabi ko sa inyo kanina, hindi tayo captive ng sanlibutan, but we are under the curse of modern Babylon na pwede pa rin makaapekto sa ating panampalataya kung hindi tayo tatayo sa salita ng Diyos. Pwede pa rin tayong madaya ng mga bagay sa lupa kung hindi tayo mag-iingat sa ating mga sarili. Like yung sinasabi ni Pablo. Sabi niya, ayaw niya na tayo ay makabahagi sa mga gawa ng mga demons sa ating panahon. Kapag masyado na tayong naaaliw sa kapanood sa mga bagay sa social medias.
Mga kapatid, mag-ingat tayo. Mga young people, ingatan natin ang ating mga puso sa harapan ng Diyos. Huwag natin kalimutan, ang Diyos ay nananahan sa inyo. Sabi ni Pablo, do not grieve the Spirit of God. Huwag natin hayaan na tawag niyan malumbay ang Diyos sa mga bagay na nangyari sa ating panahon dahil sa hindi natin pag-iingat sa mga bagay na ito. Anong sabi diyan? Subalit sinasabi ko sa Tagalog, sabi diyan na ang mga bagay na inihain ng mga hintil ay kanilang inihahain sa mga demonyo at hindi sa Diyos, at hindi ko ibig na kayo'y magkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonyo. At totoo na mayroong lugar ang mga bagay sa lupa at ang mga anak ng Diyos ay may tamang lugar sa salita ng Diyos. Ang sanlibutan ay malayo sa salita ng Diyos, while the sons and daughters of God, kayo ay inilapit ng biyaya ni Kristo sa salita ng Diyos. And you must know your standing, your position. Ako ay anak ng Diyos. Ako ay isang kabataan na tinawag na anak ng Diyos na nilinis ng kanyang salita. And I must be aware. Dapat tayo maging mapagbantay. Ang sabi diyan, tuloy natin, lahat ng mga bagay ay matuwid. Alright. Lahat ng bagay ay matuwid. Pwede tayong, hindi tayo hinihigpitan o binabawalan. Magka-cellphone, magka-television, magka-internet, dahil ang internet ay naging basic na parang necessity sa ating panahon. Parang naging isang bahagi ng pangunahing pangailangan, pero noon yung internet ay limited lamang, di ba? Mahal pa nga, limited sa mga negosyo lamang halos, pero ngayon, nasa mga tahanan. So hindi tayo binabawalan ng Panginoon, pero tayo ay mag-ingat. Hindi lahat ay, sabi diyan, hindi lahat ng bagay ay matuwid. Ibig sabihin, yung mga panonood na labis-labis na, ay hindi na nakakalugod sa Panginoon. Yung masyado nabababad tayo sa mga bagay sa sanlibutan, ay hindi na nalulugod ang Diyos. Sabi diyan, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Kaya nga minsan, wala na tayong panahon manalangin. Wala nang panahon para dumulog at humingi ng habag sa Diyos. Wala nang panahon para, sabi nga ng ating brother Tim, last time, na lahat tayo ay nagkulang sa bagay nito. Panahon para mag-fast. Para ang ating mga katawang lupa ay minsan ay ating tawag niyan, iiwas ang mga pagkain sa laman at i-concentrate sa presensya ng Panginoon. So it is happened sa ating panahon, nangyayari sa ating panahon, and that's why mag-ingat tayo mga kapatid. Ang sabi diyan ni Pablo, ngunit hindi lahat ng bagay ay nararapat, lahat ng mga bagay ay matuwid. Trabaho, negosyo, parot-parito. Sabi ko nga sa mga young people, hindi mali na makipagkaibigan, pero kilalanin niyo ang inyong mga kaibigan. Kung kaibigan niyo ay naglalayo sa inyo sa paglilingkod sa Panginoon, then layo mo ang sarili mo sa mga ganung tao. Hindi mali ang mag-aral, kaya nga wala tayong doctrine dito na huwag niyong pag-aralan ng mga bata, bagamat mayroong mga individual na by their own choice or decision, may mga magulang din na mas pinipili na huwag nang mag-aral ng mga bata, mga anak. So yun ay ayon sa conviction ng puso nila. Pero as long as wala naman tayong tinutulong ganun, no? Ano mga pagbabawal din, magpatuloy. Pero katulad ni Daniel, magkaroon tayo ng tama na karakter sa pagharap sa sanlibutan ito mga kapatid, sa modern Babylon. So ang sabi dyan, tuloy natin, hindi lahat ng bagay ay, o lahat ng bagay matuwid, verse 23, ngunit hindi ang lahat ng bagay ay makapagpapatibay. So ito ay hindi naman mahirap intindihin mga kapatid. Ang kailangan na natin ay, sabi pa nga ni Pablo, matuto tayong magpigil. Sabi ni Paul, matuto tayong isubdue ang ating mga katawang lupa. Matuto tayong ibabang ating sarili, magpakontrol tayo sa salita ng Diyos, sa Espiritu ng Diyos, at bayaan natin siya ang gumawa ng mga dakilang bagay pa sa ating kalagitnaan. So ano yung karakter na pinapakita dyan sa buhay ni Daniel? Sa ating pagtatapos mga kapatid, si Daniel ay mayroong puso na nagtapat sa Diyos. Siya ay naging matapat sa salita ng Diyos. Iningatan niya ang law. Iningatan niya ang
instructions. Lumakad siya sa salita ng Diyos, lumakad siya sa plano ng Diyos. Hindi siya lumayo sa kalooban ng Diyos. At yun ang kanyang pinakita sa panahon na yan. Ating puntahan itong Psalms 119, 105. Ang sabi ni David dito, your word is a lamp to my feet and a light to my path. I have sworn, and I will confirm it. Ano yung ating ingatan? Ano yung ating babantayan? Yung salita ng Diyos na katulad sa lampara o ilaw sa ating mga daan. Sabi niyan, I have sworn and I will confirm it that I will keep your righteous judgments. Kaya nang si Daniel ay dalhin doon sa harapan ng hari, hindi siya nagpadala sa maraming karangyaan na inaalok ng harian. Verse 115, ang sabi niya, leave me, you evildoers, so that I may comply with the commandments of my God. Sustain me according to your word, that I may live, and do not let me be ashamed of my hope. Sustain me so that I may be safe, that I may have regard for your statutes continually. So napaganda ng panalangin na ito ni David, which I believe ito yung daladala ni Daniel sa kanyang panahon. So ano yung character mayroon si David? Kanyang pinakita, sabi doon, I will keep your words. I will keep your righteous judgments. I will regard your statutes. Kahit saan man tayo dalhin ng Diyos, may salita tayo na dapat ingatan sa ating panahon. Ano man ang ating kalagayan, parot parito, mayroong biyaya, mayroong pagkilos ang Diyos sa puso mo, mayroong pag-akay sa Diyos sa buhay mo. Huwag mong kalimutan, may pagbabantay na ginagawa ang Diyos. By His Word, by His Spirit, nandyan siya, gumagawa siya sa iyo. Sabi nga sa ating binasa kanina, siya ay nangungusap pa rin sa puso mo. Hallelujah! Kaya kahit gaano kabigat ang pressure, mga kapatid, to be honest, sino sa inyo ang nakakaramdam? Mas mabigat ang pressure sa panahon na ito. Pagpasok ng 2026, I can say, mas bibigat pa ang pressure sa ating panahon. Mas bibigat pa ang damdamin ng mga tao. Mas ang puso ng tao ay malalango, malalayo sa presensya ng Diyos. Pero para sa akin, dalangin ko na manatili tayo sa salita ng Diyos at magkaroon pa tayo ng malalim na pagkauhaw sa Espiritu ng Diyos, sa presensya ng Panginoon. Mga kapatid, wala na tayong ibang pupuntahan kundi sa kalwalhatian na pangako ng Diyos sa buhay natin. Wala na mga bagay wala na mga bagay sa lupa pa na kailangan nating bigyan ng pansin higit sa buhay na ito. Kung tayo man ay nagtatrabaho din, just to sustain our daily needs, by the grace of God, may negosyo man tayo para lamang sa mga pangailangan sa araw-araw. Kung ang Diyos ay magbukas ng dulungawan ng langit, then so be it, Lord. Para sa kanyang kalwalhatian, para sa kanyang ministry, sa kanyang gawain sa mga panahon na ito. Kaya nga sabi ko nga, hindi mali ang, tumanggap ng mga bagay ng mga bagay na mayroong lang sa libutan. Kung mayroong pabor ang boss mo, ang trabaho, kung mayroong pabor ang mga tao na binibigay sa iyo, then mangyari ang kalooban ng Diyos. Pero higit pa riyan, hindi tayo aayon sa kagustuhan ng salibutan ito. Huwag nawang mangyari ang ating binasa kanina nang sabi doon, just stay in the land. Sabi ng hari, stay in the land, serve the king, and you will be well. Pero para sa akin, ang manatili sa Panginoon at sa Kanyang salita, ito ang magiging maayos na buhay sa harapan ng Panginoon. Ang Diyos na tumawag sa akin, ang Diyos na tumawag sa inyo, ay meron siyang karapatan para sabihin, all things will be well with you. Stay with the Word, church! Stay kung ano yung sinabi ng kalooban ng Diyos sa ating panahon. And all things will be well by the grace of God. Kung mayroong magandang alok ang jablo, mayroong mas mainam na handog ang Diyos, mayroong mas mayaman na pangako ang Diyos para sa iyo sa uling mga araw na ito. Kailan ba ang Diyos nagkulang sa iyo? Kailan ba ang Diyos nagpabaya sa iyo? Lahat tayo ay mayroong isang patotoo. Kailanman ay hindi tayo pinabayaan ng Diyos na ating pinaglilingkuran.
So like Daniel, ano ang kapasyahan ng ating mga puso? We're closing. Sabi ni Daniel, hindi ko hayaan mapahamak ang aking buhay dahil lamang sa masarap na alok ng sanlibutan o ng haring ito. Sabi niya, hindi ko hayaang ma-defile, hindi ko hayaan na itong pagkain na ito, hindi ko hayaan ng inumin ng haring ito ay magiging dungis sa aking pananampalataya. Yun dahilan, we can read the scripture sa mga following chapters and verses kung paano ng Diyos nilingap ang mga panalangin ni Daniel. Sa panahon na siya ay in captivity, kasama pa rin niya ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Sa panahon na tayo maharap sa mga pressures sa sanlibutan, huwag niyong kalimutan, ang Diyos ay kasama niyo. Ang Diyos ay kasama natin. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang presensya ay nasa atin pa rin sa ating panahon. Kumikilos, gumagawa siya ay umaakay sa kanyang mga banal, siya ay nagtatanggol, siya ay gumagawa ng kalakasan para sa iyo, at hindi siya papayag. Kaya nga doon sa binasa natin, ang Diyos ay nagbigay ng pabor kay Daniel. At ang Diyos na mismo ang humipo ng puso ng tao na yon, na inilagay ng hari para bantayan si Daniel. Siya na ang nagbigay daan para hindi siya pakainin ng mga alok ng hari. Kung niniwala sa ating panahon, ang salita ng Diyos, ang Diyos ay gumagawa pa rin ng paraan upang ang buhay natin ay pabantayan sa pandaraya ng modern Babylon sa ating panahon. I pray na buksan pa ng Diyos ang ating mga kaisipan at makita pa natin sa ating panahon ano na ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng kanyang mga mananampalataya. Ating palapakan ng Panginoon for His Word. Hallelujah sa Diyos! Handog ang lahat ng kapurihan, pasalamat. For His wisdom and might are His according to His Word. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat sa pagpapakain sa aming mga kaluluwa. Ikaw ay aming tinataas. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa gabing ito. Niluwalhati ka namin, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyong karunungan. Salamat sa iyong patuloy na pagpapahayag maging sa mga panahon na ito, O Diyos, na ang buong sanlibutan ay naaakay, nadadala ng alo, ng agos ng sanlibutan. Sa mga panahon na ito na mas marami ang nalalango, ang nalalasing sa mga pagkain ng hari ng Diyos ng sanlibutan ito. Panginoon, salamat dahil meron kang pagkilos na ginawa sa buhay ng iyong mga banal. Salamat dahil tinawag mo kami mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na liwanag ng iyong salita, O Diyos. Salamat na meron kaming nakita na biyaya. Nasumpungan namin ang biyaya mula sa iyo, Diyos. Nasumpungan namin ang lingap ng iyong kamay. Nasumpungan namin ang pag-akay mo sa uling mga araw, O Diyos. Pulihin ka na mayroong kang salita, mayroong kang plano, mayroong kang mabuting kaisipan, mayroong kang mga bagay na inihanda. Hallelujah. Ang kailangan lang namin gawin is to stay, manatili sa pagkatawag na yung tinawag sa amin. Hallelujah. To keep our life, to keep this vessel, O God, na ito'y blemish, unblemished, spotless sa harapan ng aming Diyos na buhay. At hindi kami matangay, hindi kami mapasama sa kahatulan na iyong inihahanda sa buong sanlibutan sa mga araw na darating, O Diyos. Salamat sa mga provision. Salamat sa mga pag-akay mo, O Diyos. Salamat na ikaw ay patuloy na kumikilos. Gumagawa ka pa rin sa iyong iglesia sa uling mga araw na ito. Bless the words in our hearts, O God. Ingatan mo pa ang iyong mga salita sa aming mga puso, O Diyos. Ibaba mo pa kami. Ipasako pa namin ang aming sarili sa iyong harapan. At magpaubaya pa kami sa iyong kalakasan, sa iyong kapangyarihan sa uling mga araw na ito. Pagpalain ka, O Diyos. Pagpalain ang iyong mga salita, ang iyong mga banal sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah, na naabot, nakarinig ng mga salitang ito. Sa iyo lamang ay aming inihahandugan lahat ng bagay. Katulad ng yung likod si Daniel, ang kanyang papuri at pasalamat ay kanyang ibinalik sa iyo, O Diyos. Dahil ang karunungan ay nagmumula lamang sa iyo. Kalakasan ay nagmula lamang sa iyo. Ang pagtatagumpay ay nagmumula lamang sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, kapurihan, pasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen.